Si Giannis nagpaparamdam ulit na lilipat ng team. Maraming beses nang sinabi ni Giannis na maghahanap siya ng team na pwede siya makakuha ng championship. Pero ito naman yung unang beses na sinabi ni Giannis na kapag hindi pa rin sila nag-champion ay malamang i-trade na sila ng Milwaukee Bucks. Ito ay kapag hindi pa rin nila ginalingan ngayong taon at malamang alisin na siya sa team. Sa status ng Bucks, hindi sila makakapag-rebuild agad kung uunahin nilang alisin si Giannis via trade. Kumbaga malabong i-trade agad ng Bucks si Giannis at hindi rin papabor sa kanila kung siya yung uunahing i-trade nila. Nasa prime pa si Giannis, papasok pa lang siya ng 30 years old sa December 6 na kahit nagkakaroon siya ng injury, nakaka 60 to 70 games pa rin siya sa isang season. Natutulad na rin si Giannis sa ibang mga star player na kapag playoffs doon siya nagkakaroon ng injury. 2 sunod na taon na. Kung meron mang mauunang ma-trade sa Bucks, si Middleton yun dahil eligible na ulit siya sa contract extension kasama si Brook Lopez. Mahihirapan lalo ang Bucks na makapagbuo ng lineup hanggat andun si Middleton at bibigyan nila ng malaking kontrata ulit. Kasama pa kasi nila si Damian Lillard na malaki din yung kontrata. Hindi agad marirefill ng Bucks yung kanilang mga draft asset kung si Giannis lang ang iti-trade nila. 2031 pa ang susunod kasi na makakakuha ng draft picks ang Milwaukee Bucks. Kung merong mang team na mag-o-offer sa Bucks at kung magkakatotoo yung sinabi ni Giannis na iti-trade sila kapag hindi nag-champion, ang OKC ang isa sa mga team na pwede mag-offer sa Milwaukee Bucks na hindi nila matatanggihan. Sila kasi ang may hawak ng balance ngayon sa NBA. Merong pang-kaprom ang OKC na makukuha nila yung $50 million kada taon ni Giannis plus yung interest ng mga team ngayon na makuha si Cooper Plug. Dahil sa injury ni Kawhi, palaisipan ngayon kung maglalaro pa ba siya sa season na malamang di umano mag-tank yung Clippers ay hindi naman nila makukuha yung pick dahil kung sakali mapupunta yung sa OKC. Andun pa yung Houston Rockets na pwede pang makasulot. Hindi lang yun, pwedeng sumama din dyan yung Pelicans dahil nasa kanila yung pick ng Lakers sa 2025. Hindi nila kinuha ng 2024. Saka, 2 LA teams ang kapag hindi nakapasok sa playoffs, tataas naman yung chances nila sa lottery pick. Pero hindi nila makukuha yung actual draft dahil ibibigay nila yun sa ibang team. Matagal din nag-iintay yung mga teams ngayon sa top 3 player para sa 2025 class. Kasama din doon ang San Antonio na marami pang draft picks at meron pang pamalit. Matagal na nag-iintay at interesado ang San Antonio na makuha si Giannis. Ngayon, sabi nga nila ready na ang Spurs na makapag-contend sa playoffs kasama si Wembanyama at lalo na kung maisasama mo pa si Giannis. Dahil sa statement ni Giannis about sa trade na hindi naman niya direktang sinabing gusto niyang magpa-trade, ang iniisip niya kasi yung possibility na pwede siyang i-trade. Ngayon, dun magkaka-interest yung mga teams na gusto maghabol ng championship. Hindi naman direktang sasabihin ni Giannis na gusto niya magpa-trade dahil sa mga nangyari sa mga player dati na nag-request paalis ng kanilang team at naging most hated. Iba na kasi rin ang statement niya, lalo na may team na interesado siyang makuha pa ang Golden State. Dagdag pa niya kapag hindi naman nila ginawa yung trabaho nila, maaari sila maalis. Either siya or yung isa sa mga ka-teammate niya. Duda ko magbibigay agad ng statement yung Bucks na hindi nila iti-trade si Giannis pero aabangan naman ng mga team until February dahil kung ano ang magiging record ng Bucks. Competitive pa rin naman ang Bucks dito sa East until playoffs pero kapag hindi sila lumalim sa postseason, dun ulit mag-iiba ang transition ni Giannis dahil gusto na niyang magpa-trade.